medyo nagkasagutan yata si Baste Duterte at si General Torre. Nabalitaan niyo ba 'yon? May shot yata tayo eh. Panoorin natin. O magsasalita pa ba ako? Ipagpapatuloy ko pa ba? Nag-away-away ang mga nag-usap-usap pero nagkasundo sila pagkatapos sila mag-usap. First UPNP of... Yan na. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Okay, kasi ang naging issue dito, para sa mga hindi nakakaalam, para may konting konteksto, humirit si Baste Duterte na bakit naman inappoint si General Torre being Chief PNP. Nilaktawan yung mga ibang officers, breach of tradition daw. He is not ranking senior general. At ang sagot naman ni General Torre, teka muna, baka nakakalimutan mo. Yung ama mo, 1-star general, si Bato de la Rosa, ginawan Chief PNP. Ang dami rin nilaktawan. So, tingin niyo dito, sinong nakalamang dyan sa usapin na yan? Siguro, tanungin ko muna si Sek dahil mga favorite people niya. So, yan mga pre, sino nga ba yung nakalamang? Siyempre, kung titingnan mo po, lamang po si Nicolas Torre dyan, no? Kasi may ebidensya nga naman. Oo, si Bato, 1-star, and then nung naging Chief PNP na, naging 4-star. Oo. And then si General Torre po, 2 stars, 'di ba? And then nung naging PNP chief, naging 4, 'di ba? So, fake news po si Baste. Fake news po. 'Di ba? Sinungaling. So maliwanag po, durog dito si Baste. Si Baste po gustong makipagbarilan dito kay PNP chief Nicolas Torre ng mga maaanghang na salita. Oo. Pero, habang bumabaril si Baste ng mga maaanghang na salita, abay, bumabalik po sa kanya yung kahihiyan, yung bala. Kasi, kumbaga, kaya pong depensahan ni PNP Chief na Nicolas Torre III yung kanyang sarili. At ang napahiya po dito ay itong si Baste. Yan. Ang lakas mong maunang bumaril. Bumalik sa'yo. Nayari, 'di ba? Nako po, yaring-yari talaga. Anyway, ito po yung bibigyan natin mamaya ng reaksyon. Pero syempre, no, bago po tayo magtuloy-tuloy ngayon, ayan kung bago ka pa lang po dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated ka sa lahat ng mga uploads natin. Ayan syempre mga pre, no, may TikTok po tayo, meron po tayong Facebook page, huwag niyo pong kalimutang i-follow. Yan Facebook page po natin, Ballpoint Man 2.0. Sa hindi pa naka-follow sa akin sa Facebook, aantayin ko po kayo doon. And syempre mga pre, bago po tayo magtuloy-tuloy dito sa barilan, no, nila Baste at PNP Chief Nicolas Torre III, no, unahin po muna natin itong balitang ito. Ayan etong si Cheese Escudero, di umano lasinggero. Ayan galing po ito sa ABS-CBN News Post 2024, November 24, 2014 pala. Ayan 2014. Oo, November 24, 2014. Lasinggero, di umano, etong si Cheese Escudero. Ayan basahin po natin. Dating inakusahan ng ina ni Heart Evangelista, si Senador Francis Cheese Escudero, na lasenggo at walang respeto. Hindi, okay lang naman sana na maging lasenggo ka. Kung sa private mo lang gagawin, yung pag-iinom, and then kung okay naman yung trabaho mo, walang problema dun. Pero ang pagiging walang respeto di umano ni Cheese Escudero ay hindi po ito katanggap-tanggap sa publiko. Oo. Kahit nga sa ina ni Heart ay hindi po katanggap-tanggap yung pagiging walang respeto di umano nitong si Cheese Escudero. Nako, alam mo ang kailangan talaga, respeto no? Oo, yun talaga, lalo na't senador ka, kailangan may respeto ka sa lahat ng tao. Wala kang dapat piliin, malaking tao man o maliit. Dapat pantay-pantay ang respeto mo sa kanila. Hindi yung may pinipili ka, 'di ba? Oo, pero bakit nga ba walang respeto si Cheese Escudero? Dala nga ba ito ng alak? So ito pa mga pre, basahin din po natin. Meron po tayong babasahin dito. Ayan yan po. Basahin natin. Ang paglalasing ni Cheese Escudero.
Galing po ito sa Bandera. Showbiz Chika Balita. Ayan. Nasa na tayo? Ayan. Okay. Ayan mga pre, basahin po natin ha. Kapag naging ito'y 2015 pa ito itong post na to. July 23, 2015. Si Ramon Tulfo. Ayan ang Ramon Tulfo may nakalagay dito So siguro siya yung nito. Nagsulat. Maraming information yan alam niya. So ito basahin po natin. Kapag naging presidente natin si Senator Grace Poe, siguradong ang kanyang magiging number 1 advisor ay si Senator Chis Escudero. Baka nga maging vice president pa si Chis. Wala namang problema kung Escudero ang magiging advisor ni President Poe dahil si Chis ay masyadong matalino. Tuloy tayo. Kaya lang, si Chis transformed into a completely different person when he's drunk. Okay. Walang control sa alak si Chis. Yun lang. Kung wala kang control sa alak, mahirap yun. Lalo na kung pag nalasing ka, kumbaga, mawawala yung respeto mo sa tao. No? Ako, okay lang naman para sa akin. Normal na sa tao yung magiinom. No? Pero dapat yung pagkalasing natin, ilagay lang sa tiyan. Okay? Tama ba sa tiyan? Huwag dito. Diba? Basahin natin. Ang mga nakakakilala kay Chis ang magsasabi sa inyo na hindi siya kagalang-galang kapag siya'y nalalasing. Sa bagay, kasi may issue din itong nanay ni Hart na walang galang daw po itong walang galang si Chis Escudero. No? Hindi raw niya alam ang kanyang pinagsasabi kapag siya'y na-impluwensya ng alak. Kailangan alam mo yan. Hindi, ayaw patagag storya ba? Eto, basahin natin. Sabi pa dito, at hindi lang daw paminsan-minsan kung malasing si Chis. Palagian na raw ang kanyang pagiging lasing. Nako, pwede kami mag-inuman ito. Ano bang pwedeng inumin? YouTube, diba? Basahin natin Ang number 1 na kritiko ni Chis ay sina Boy at Baby Ong Pauco na mga magulang ng artistang si Hart Evangelista. May bahay ng magiting na senador. Diring-diri sila kay Chis dahil sa kanyang di umano'y kawalan ng modo kapag siya'y lasing. Ako'y nalalasing naman po ako, pero siyempre, respeto natin yung mga tao na may respeto sa atin. Pero kapag walang respeto, banata natin. Ito pa. Ang dahilan ng pagtutol ni na Mr. and Mrs. Ong Pauco kay Chis ay ang kanyang kawalan ng galang sa kanilang sanhi ng kalasingan. Baka kailangan na ni Chis pumasok sa rehab o lumahok sa Alcoholics Anonymous. Si Chis ay mabait, lubhang matalino at magaling magsalita ng English at Filipino. Siya ay isang abogado at graduate ng University of the Philippines. Sayang naman siya kapag nagpatuloy ang kanyang kalasingan. Dear readers, hindi ako nagmamagaling at nagmamalinis. Ako'y may problema rin sa alak noon. Pero nung ako'y lasenggo, hindi naman kasi ako senador o humahawak ng mga mataas na posisyon gaya ni Chis. At ang aking pagiging lasenggo ay hindi nakakaapekto sa aking pagiging journalist dahil naglalasing lang ako kapag katapos ng trabaho. Ayan, nagpasalamat ako sa may kapal na alis na ang aking drinking problem. Ako hindi pa. Oo nga't umiinom pa rin ako ngayon pero alalay na lang at iniiwasan kong malasing. Kapag naaalala ko ang pinaggagawa ko kapag ako'y nalalasing nung bata ako, nahihiya ako sa aking sarili. No excuses, no rationalization. Pero noong naging newspaper
columnist at komentarista sa radyo, at maging sa TV, I realized that I should change. Napag-isip-isipan ko na dapat akong tumino dahil mawawalan ako ng kredibilidad bilang columnist at commentator. Ganyan sana ang gawin ni Cheese. Member, kumbaga, ayan, eto na yon. Basta mga pre, di umano, itong si Cheese Escudero ay mahilig po sa alak at lasinggo. Wala pong problema doon. Kaya nga lang, senador ka eh. Diba? Pagkatapos niyan, ano pa? Nawawalan ng respeto, di umano, sa kanyang sarili. Yun yung problema. Diba? Kung totoo man po ito, at syempre, nasa news na, diba? Kumalat na. 2015, 2014 pa ito. Diba? Ewan ko lang, no? Kung bakit nagkakaganyan si Cheese. Kaya pala, ngayon, pag nagdidesisyon po itong si Cheese, urong-sulong. No? Susulong o urong. Teka lang, ano to? Yan po yung galawan ng mga doble cara. Dalawa yung muka. Namamangka sa dalawang ilog. Mahirap po yan. Diba? So, kayo, anong reaksyon nyo dito sa binigyan natin ng komento ngayon? Comment down below mga pre. So, ngayon mga pre, eto na. Bigyan na po natin ng reaksyon itong barilan. Si Basti yung unang bumaril kay PNP Chief Nicolas Torre. Nagbarilan o binaril si Nicolas Torre ni Baste ng mga maahanghang na salita. Halos di ko na mabuo nabubulol ako. Binaril ng mga maahanghang na salita. Ang sabi, anong klaseng pagbaril? Sabi nga, attack dog daw po itong si General Torre. Attack dog daw po nitong ni PBBM, 'di ba? Oo, attack dog. So si Nicolas Torre po bumuelo, 'di ba? Oo. Binaril din ng katotohanan itong si Baste. Napahiya tuloy si Baste, 'di ba? Ito na. Panoorin po natin yung videong ito. Hoy, wag niyong kalimutan mag-like diyan ha. At syempre mag-subscribe kung bago pa kayo sa ating YouTube channel. Okay, so eto na, panoorin po natin. Teka, meron akong tanong sa inyo. Napanood niyo ba itong ongoing feud? Speaking of feuds, di ba? Dami nagawa yan this weekend and last week towards the end of the week. Medyo nagkasagutan yata si Baste Duterte at si General Torre. Nabalitaan niyo ba yun? May shot yata tayo eh. Panoorin natin. O magsasalita pa ba ako? Ipagpapatuloy ko pa ba? Nag-away-away ang mga nag-usap-usap pero nagkasundo sila pagkatapos sila mag-usap. First UPNP of yan na. Rewind lang ng konti sa termino naman ng tatay niya kung sino unang chief PNP. The first chief PNP of his father is a 1-star na naging automatic 4-star. Did he ask that? Did he question that? Okay, kasi ang naging issue dito, para sa mga hindi nakakaalam, para may konting konteksto, humirit si Baste Duterte na bakit naman inappoint si General Torre being Chief PNP. Nilaktawan yung mga ibang officers, breach of tradition daw. He is not ranking senior general. At ang sagot naman ni General Torre, teka muna, baka nakakalimutan mo. Yung ama mo, 1-star general, si Bato de la Rosa, ginawan Chief PNP. Ang dami rin nilaktawan. So, tingin niyo dito, sinong nakalamang dyan sa usapin na yan? Siguro, tanungin ko muna si Sek dahil... Amoy bawang. Nagutom tuloy ako. Kasi tuloy natin to. Mga favorite people niya. Favorite people niya. 1-star general. Actually, ang batas kasi dyan, kahit full colonel, pwede maging Chief PNP. That is correct. That is the law. Kaya walang nalabag dyan. Yan na. Walang nalabag, Baste. Kasing baril ng baril. Wala ding utak eh. Hindi ko alam ba nagkaroon ng mayor yung Davao, bobo na mayor. Real talk, bobo talaga, promise. Na, makinig ka dito, Baste. Para yung tumalino ka naman ba? Siya ng presidente. Correct. Kung tingin niya, ito ay may integridad, ito ay may tapang, ito ay may loyalty, etc. Pwede niyang i-appoint kahit colonel pa lang siya. Yes! Yun talaga yung tinitingnan ng presidente ng Pilipinas. Loyalty, tapang, hindi yung tapang na baril, yung tapang para sa katotohanan. Yun po yun, yung titingnan. Kahit ako, maging presidente ako. Maging presidente ako ng Pilipinas. Kapag sino yung loyal po sa akin, yun yung kukunin ko, yun yung iaangat ko. Diba? Kasi mapapagkatiwalaan. Ganun po yun. Baste.
Ay, nako. No? Kaya ang problema kasi dito kay Baste, nagmamagaling, nagmamatapang, pero puro naman salita. Puro salita. Di ba sasampalin mo si PNP Chief Nicolas Torre III? Bakit di mo nagawa? Nagkita kayo sa Davao, di ba? Yung hearing sa Davao noon, patungkol kay Kibbs. Ha? Hindi mo naman nagawa. Anyari? Pambihira talaga. Puro tapang. Tapang lang sa salita. Wala naman sa gawa. Subukan mo. Si General Torre kung kaya mo. At least si General Torre, merong ipapakitang gawa. Puts his money No? where his mouth is. Oo, kumbaga. pag binigyan niya ng utos ng kanyang superior, sabi nga ni Senator Ping Lacson, gagawin niya. Right. Ibig sabihin, meron siyang ganung track Man of record. action, man of Oo, hindi yan absentee mayor na nagigising hapon, no? Hindi ka ganun. Hoy! Ang bully nyo naman. Ano daw? Binubuli nyo naman sa mayor. Ano naman ganun? Tayo naman talaga. Tuloy na. Balik nga natin. Right. Ibig sabihin, meron siyang ganung track Man of record. action, man of Oo, hindi yan absentee mayor na nagigising hapon, no? Hindi ka ganun, no? Sino ba yun? Sino ba yung mayor na yun, no? Ay, hoy! Sino ba yon? Sino ba yung nagigising ng hapon? Minsan wala pa sa opisina. Sino ba yon? Di ba yung si Bastos? Mayor! Hindi kaya kanina. Hoy, shout out sa mga ano diyan ha, yung Dabawenyo. Napakasipag ng mayor nyo. Tuloy natin. Sino ba yung mayor na yun, no? Grabe. Kaya linawin natin yung mga nananakot na baka ang mangyari dyan sa mga Marcoses ay yung nangyari kay Mussolini at kung Benito yung na Mussolini. mangyari sa Romanov na minasaker, no? Ceausescu. Sino ba yung may sabi niyan? Parang yung mayor ng Davao dati. Yung Ay, naku po. Puro yabang mayor ng Davao no? correct. Ikaw naman nananakot ka pa, no? Nakapatay ka na ba ng ipis? Nakapatay ka. Ang alam ko, yung tahong yung napatay niyan. Yung tahong. Alam nyo na yun, ha? na ba ng daga? O katulad ka nung kapatid mo na nambubuli, nanggugulpe, no? Nananakot ng may saksak, pero nakapaligid naman yung mga bodyguard. Diba? Tanggalan mo ng bodyguard yan, kahit kami magsuntukan. Tanggalan mo ng bodyguard. Sige, tanggalan mo ng bodyguard yan, one-on-one tayo. Suntukan tayo sa loob ng drum. Ay, wag sa ring! Masyadong yung ring, masyadong malawak. Sa loob ng drum. At least di naalis, banat ka na lang ng banat. Ganun-ganun na lang, oh. Ganun ba? Ganun! Ay, sus Mariusip. Sa loob tayo ng drum. Sports lang naman yun, eh. Tanggalan mo ng bodyguards, di ba? Sus, puro yabang. Walang ganyan. Huwag mong sukatin yung mga tunay na matatapang. Nako, baka General kung saan Torre kapulutin pa yan. dyan. No? Oo, nako. Ako, di ako maghahamon kay General Torre. Takot ko lang. Nako, Takot ko lang. Di ba Diba? natatakot? Oo. Huwag yung kayong ganyan sa tatay ko, ha, General Torre, ha. Ay, magkaubusan talaga ng lahi. Tuloy. Hinuli si Kibuloy. Hinuli si Digong. Si Tevez. Takot ko Diba lang. si Kibuloy at Digong, mga malalakas yan sa paningin ng mga DDS? O bakit yung mga malalakas, isang General Torre lang yung humuli? Ano yun? Kaya ka na. Hindi ako magmamatapang. Correct, Ang kaya ko lang ay si Doc Dito. Kasi Prof. Rancho Diego. Kasi he is as meek as a lamb, as pure as the driven snow. Marami nagsasabi na ano daw to this is a reward daw. Gaya na nasabi ni Sec, no? Siya yung humuli kay Pastor Kibuloy nung siya wanted. Tapos siya naman yung actually very ceremoniously and very calmly was able to get the former president on a plane at dinala na nga sa dahig. Anong tingin mo dito, Alex? Ano ba to? Reward ba to? Gantimpala ba to? Was he the tip of the spear para ma-persecute ang mga Duterte? Ayun, dapat si Prof ang may pa-survey dyan. Deserve ba? O hindi, itong promotion na ito, That's no? a great Pero topic, ako, actually. bilang tao, no? Baka sabihin nila masyadong bias, diba? Bilang tao naman, makiki-empathize naman ako kay Mayor. Ikaw ba naman yung napakulong ang iyong ama? Hindi na Oo makakabalik sa naman. Good Pilipinas. counterpoint. Hindi mo ba titirahin? Pero sana, bago ka tumira, sumasangguni ka muna sa mga sintalino ni Prof. Guido. Prof, ano bang background nito, diba? Para Grabe naman yung banat na yan. Anong tingin mo kay Basti, bobo? Pero agree ako sa'yo, bobo talaga. Masyado nung minamaliit yung bastos ng Davao. Huwag naman. Mayor Bastos Duterte. Sorry. Basti pala. Bastos tuloy. para accurate naman yung yung paninira, diba? Well balanced, well Saka yun yung balanced. nature ng Ay, promotion. talaga paninira. Kaya ka na-promote, meron kang ginawang
matino. Yes. Eh, ang dami nga dyan, napopromote, walang ginagawang matino. Puro mga kahiya-hiya eh. Babalik pa tayo sa cabinet appointees. Cabinet appointees, di ba? Ang galing ng cabinet appointees, no? Sabi nila, nagkaroon ng mass resignation, pero nagkaroon ng mass rehiring. Mass rehiring. Para matindi yung dyan sa revolving door na yata, yung pintuan sa Malacanang. Sa tingin ninyo, labas-pasok lang, umikot lang, Eh, di ba? tinanggal ka as Secretary of Energy dahil hindi mo napababa yung presyo ng kuryente. Tapos ilalagay ka as Secretary ng Environment. Anong gagawin mo ron? No? Anong gagawin mo ron? Environmental friendly naman siya. Energy, no? Energy, no? He will bring energy. Sec Lotilla will bring energy to the Kahit appointment. karon, nahihirapan siya. Well, ako tingin ko dito sa dito kay Chief PNP, I think to Sec's point, very very accurate na sa tingin ng pamahalaan, tama yung ginawa niya eh. 'Di ba? He was able to obey the commands and the orders to the letter. Hindi lahat ng tingin ko hindi lahat ng pulis kaya 'yon na you will stand against the flow and the mob of people, ang daming media, ang daming vloggers na tumitira sa iyo, umuupak, araw-araw ka na lang niyayari sa social media. He stood his ground, he did the job, so maybe that's why he was put in. At saka hindi ganun kadali, Biro mo yung kinakatakutan, The Punisher, Tama, tama. na may crimes against humanity, no? Serial killing, no? Na institutionalized. Biro mo, anong sabi ni General Torre? Eh, kung hindi ka sumama sa akin, kakalat ka rin kita. Kaya mo yun? Kaya mo yun? Grabe Oo. ako, hindi Diba? ko gagawin yun. Grabe. Yan ang mga tao may ganong klaseng tapang, di ba? Yeah. Tulad ni General Torre or ni General Yun lang. Bato de la Deserving Rosa. naman yun. General Bato de la Rosa, Oh, di ba? the favorite of Sec Ronald Llamas. Excuse me, that's Senator-elect Bato de la Yes. Rosa. Oh, biglang naging pro-West Philippine Sea. So, ayun mga pre, deserve po. Deserve po ni, PNP Chief Nicolas Torrean. Yung mga pag-angat sa kanya ng ating mahal na Pangulo. No? And then, si Baste, lugi po, napahiya. Tinawanan nga lang ni Nicolas Torre. General Torre, di ba? Na, etong si Bato. Anong nangyari kay Bato noon? Di ba? 1 star to 4 star, talon agad. 1 star ka pa lang, nung naging Chief PNP na, 4 star agad. Pero si Nicolas Torre po, 2 stars na yan. And then, nung inangat ng Pangulo, yun na, naging 4 stars na. Di ba? Malayo yung kaibahan. Kaya, doon po nadali si Baste. Yari. Di ba? So, anyway, yun lang po yung ating video ngayon mga pre, grabe yung barilan nila ng mga maahanghang na salita. Pero si Basti po yung nadali, napahiya. Hindi po yung literal na barilan talaga, hindi po yun. Lawakan nyo lang yung pag-unawa nyo dyan. Lugi si Basti. Anyway, yun, bago po tayo magtapos sa ating video ngayon, ayan, kung hindi ka pa po naka-subscribe sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, and subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre mga pre, meron po tayong TikTok, merong Facebook, and follow nyo na po yan mga pre. Kita-kits po tayo dyan. Then, pasalamatan ko lang, maraming salamat po sa mga nag-subscribe sa ating YouTube channel. And salamat po sa iyo lahat. So ayan mga pre, kita-kits po tayo sa susunod na video.